Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumaating lahat sa umagang ito. Ako po muli si Brother Willie Leonardo para sa pagpapatuloy ng nagdaang aralin sa title na Who Am I? At sa ilalim pa rin ang layuning makilala nating lubusan ang sarili. Malaman natin ang dahilan nitong ating buhay. Sa ating teksto na binasa, sinabi ni David, "Kapag pinagmamasdan ko ang gawa ng iyong mga kamay sa kalangitan, inilagay mo ang mga bituin at ang buwan. Ano ang tao para iyong alalahanin at ang anak ng tao para iyong kalingain? Ganun pa man, ginawa mo siyang mas mababa ng konti sa mga anghel. Pinutungan ang kanilang ulo ng karangalan at ng kaluwalhatian. Sa ilalim ng kanilang mga paa, inilagay mo ang lahat ng mga bagay." Sa nagdaang aralin, nalaman po natin na tayo ay nilikha ng Diyos sunod sa Kanya bilang tagapamahala, kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kaya din, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, sa Kanyang kalikasan, kalikasang moral, spiritual at intelektual. Nagkaroong buhay at halaga dahil sa hininga ng Diyos na idiniposito sa ating kaluluwa. Ngayon naman po ay ating pag-usapan ang tatlong pagkakakilanlang bahagi ng tao. 1 Thessalonians 5:23, katawan na mula sa lupa, hinubog at naging bihis nitong ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa naman ay naging sisidlan nitong ating espiritu. At itong ating espiritu ay gumagawa na tulad sa receiver at transmitter. Tumatanggap siya ng mga bagay na mula sa Diyos at nagpapaabot din siya ng mga bagay na kanyang tinanggap sa Panginoon. Gamit ang conscience, gamit ang fellowship at ang intuition. Gamit ang conscience para mangalaga, magbantay, sumala sa lahat ng mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin, sa kanyang personalidad. Halimbawa, sa maling motibo ng pagbibigay at pag-aabuloy, sinasabi ng ating conscience mula rin naman sa salita ng Diyos na huwag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Ibig sabihin, ang atin pong mga pagtulong, pagbibigay, pag-aabuloy ay gawin na lamang natin sa lihim. At sa isa pa pong halimbawa, inuudyukan ka naman ng iyong conscience na makiramay sa dating kaalit, dating tagapag-usik na ngayon ay nasa malalim na pagluluksa. Pagkakataon at paraan din ito para sa pakikipagkasundo. At sa huli pong halimbawa, pinipigilan ka naman ng iyong conscience na huwag nang makibato sa babaeng makasalanan sapagkat wala naman sa ating kamay ang paghatol. Hanap ng Panginoon sa atin ay kaawaan at kahabagan, hindi bato ng mga pagpaparusa. Ang malinis po na conscience ay katulad ng aguhon o kompas na nagtuturo sa atin ng tamang direksyong patutunguhan upang huwag tayong maligaw doon sa gitnang karagatan at ganun din sa masukal na kagubatan, katulad ng pabago-bagong isipan at mapandinlang na damdamin. Isa pa po sa gamit ng ating espiritu ay ang fellowship o pakikisama. The word fellowship in Filipino is pakikisama. Ginugusto ng ating espiritu na makipag-usap, manalangin bilang kanyang pakikisama o fellowship sa Diyos. Doon po sa hardin ng Gethsemane, nakita ng Panginoon ang kagustuhan ng mga alagad na manalangin, ngunit hindi ang laman. Sinabi ng Panginoon na ginugusto ng Espiritu, ngunit mahina ang laman. Sa pangatlo pong pagkakataon, binalikan ng Panginoong Hesus ang mga alagad para pa rin sa pananalangin, ngunit nakita niyang natutulog na ang mga ito.
Alam po natin na ang kahinaan ng laman ay hindi lamang mula doon sa mabibigat na pasan nitong nakikitang katawan, kung hindi mula rin doon sa mabibigat na pasan ng di nakikitang bahagi ng katawan, ng ating pong isipan at ng ating damdamin. Ang katulad po ng mga alagad sa kanilang mga pag-aalala, sa kanilang mga kalituhan, mga katanungan noon na walang sagot sa kanila. Halimbawa, sino sa amin ang magkakanulo sa Panginoong Jesus? Bakit siya kailangang hulihin? Bakit siya kailangang parusahan? Bakit siya kailangang patayin? Hindi ba siya ang Mesaya na ipinangako sa atin ng mga propeta na magliligtas sa atin laban sa imperyo ng Roma, magtatayo muli ng kaharian ni David at magdadala sa atin doon sa kasaganaan? Mga katanungan noon mula sa kanilang maling pag-asang akala na nakapagpapagod lang sa kanilang isipan at damdamin, dahilan kung bakit hindi makapanalangin. Ang pananalangin po ay katulad din ng ibang mahalagang gawain na mayroon munang paunang kailangang dapat gawin. Ibigay muna natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin, ang lahat ng ating pasanin bago tayo magpasimula sa panalangin. Sinabi ni Haring David sa Psalm 55:22 na ibigay natin sa Panginoon ang ating mga pasanin at Kanya tayong aalalahanin. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus na ibigay ninyo sa akin ang inyong mga pasanin at akin kayong pagpapahingahin. Mahirap pong manalangin kung halimbawa nagbabalik-balik sa ating isipan ang pagkakanulo o betrayal na ginawa sa atin ng dating malapit na kaibigan na sumugat ng malalim sa ating damdamin. Mahirap pong manalangin kung halimbawa inalisan ka ng mana, itinakwil dahil sa pagiging dalagang ina. Mahirap pong manalangin ng kagalingan para sa iba kung sariling katawan ay may karamdaman din. Ang mga bagay po na ito ay nakakapagpabigat, nakakapagpahina sa ating laman, sa di nakikitang bahaging katawan. Dahilan kung bakit wala siyang lakas na makisama o makipanalangin sa espiritu, sa sariling espiritu na gumugusto namang manalangin. Paghandaan po natin ang pananalangin bago tayo humarap sa Panginoon at magsimulang manalangin. Ang kawalan po ng paghahanda sa panalangin ay katulad ng tao na ibig dumulog sa maringal na hari o majestic king, ngunit naroon naman sa madungis na bihis. Doon pa rin po sa hardin ng Gethsemane, nakita ng Panginoon Jesus ang malaking tensyong darating ng gabing iyon. Nakita niya sa pananalangin ang kauhulugang tukso ng mga alagad na maging hadlang sa kalooban ng Ama para sa anak. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang Panginoong Jesus. Dumating na ang mga armadong sundalong Romano na aaresto sa kanya, kasama si Judas na magkakanulo sa kanya. Hinarap niya si Judas at sinabing, gawin mo na ang dahilan ng iyong pagparito. At pagkatapos noon ay binigay niya ang kanyang sarili sa mga arresting officer at sinabing, ako ang hinahanap ninyo. Samantalang ang mga alagad ay nagtakbuhan, iniwan si Jesus. Si Pedro naman ay ginawa ang makipaglaban. Normal lamang para sa mga alagad ang reaksyong ito, sapagkat kakailanganin nila ipagsanggalan ang kanilang pinuno.
at iligtas ang kanilang sarili para sa maaring iba pang araw na pagkilos. Ngunit taliwas ito sa kalooban ng Ama para sa anak. At ganon din sa itinuturo ng Panginoong Hesus sa kanila. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang aking kaharian ay wala sa mundong ito, sapagkat kung narito, tiyak na ako ay ipagtatanggol ng aking mga alagad upang huwag mahuli ng mga Hudyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang aking kaharian ay wala sa mundong ito. Sa kabila po ng paulit-ulit na pagtuturo ng Panginoong Hesus, pagpapaalam sa kanila na ang anak ng tao ay kailangang magdusa at mamatay, naroon pa rin sa likod ng isipan ng mga alagad ng kanilang Kristong sinusundan ang magliligtas sa kanila sa imperyo ng Roma na nakasasakop sa bansang Israel ng mga panahong iyon. Magtatayo muli ng kaharian ni David. Mahuhulog po sa hukay ang bulag, at ang umaakay sa kanyang kapwa bulag kung ang kanilang pag-asa ay nakasalig lamang sa saling sabi ng iba at sa kanilang maling akala. Noon pong 1958 hanggang 1962, nagkaroon ng malaking tagutom sa buong lupain ng China. Tinatayang 55 million ang mga Chinese nang namatay noon sa gutom. Desperado na ang mga tao noon makahanap ng pagkain. At dahil doon sa mga bali-balita, sabi-sabi ng iba, sinubukan nga nila na magluto ng tinapay mula doon sa edible soil. Mula doon sa lupa, minasa nila ito, niluto at kinain. Sa una, waring naibsan sila ng gutom. Ngunit kalaunan, ang lahat ng mga kumain ito ay nangamatay rin sa gutom dahil sa kawalan ng nutrisyon. Mahihahalin tulad po natin ang pangyayaring iyan sa ngayon sa mga false religion o bulaang relihiyon. Na sa una, waring gagaan ang iyong isipan, ang iyong kalooban dahil sa kanilang matatamis na mga salita at doktrina. Ngunit kalaunan, malalaman mo na lang na ito ay pansamantala lang pala. Sinasabi po ng Biblia na ang pangailangan ng tao ay walang katapusan. Hindi siya mapupunuan ng anumang bagay, kahit pa mapasa kanya ang buong sanglibutan. Si Jesus lamang ang makatutugon sa lahat ng ating pangailangan. Siya lang ang ating kasapatan. Sinabi ng Panginoong Hesus na ako ang tinapay na buhay na bumababa galing sa langit. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ibigay po natin ang ating pag-asa sa Panginoon at hindi lang doon sa ating sariling mga akala. Doon po sa ang atin pong isipan at ang atin pong kalooban, ang atin pong damdamin ay maihahalin tulad natin sa malaking pintuan o gate ng kaharian, gate ng ating espiritu na kinakailangang bantayan 24/7 sapagkat dito dumadaan, pumapasok at lumalabas ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa ating buhay. Tayo pong mga Kristiyano ay mayroong binubuo at iniingatang kabanalan ni Kristo na ibig ng Diyos na makita sa atin at ibig niyang makita sa atin ng ibang tao. Sinasabi po ng marami na tayo daw mga lalaki ay likas na polygamous, typically having more than one relationship, na kung di natin mababantayan itong ating emosyon, ang magustuhan nating babae ay ginugustuhan
ginugusto na rin nating makarelasyon. Nangyayari po ito sa iba't ibang lakad ng buhay, higit doon sa mga gabing madilim, kung paano ang ating mga mata ay walang gaanong nakikita. Ibig sabihin, kung tayo ay malayo sa ating pamilya, nag-iisa at walang nakakakilala. Sa isa pa pong paglalarawan, galit na galit ang asawang babae, ang asawang lalaki sa asawang babae. Ang mag-asawa po na ito ay bago lamang sa pananampalataya. At pasigaw na sinabi ng asawang lalaki sa asawang babae na, sige, yaman rin lang na ayaw mo ng kapayapaan sa loob ng tahanan ito. Ayaw mo ng masayang pamilya. Bumalik na lang tayo sa dating buhay sanglibutan. Lagi mo na lang akong hinihiya, lagi mo na lang akong pinamumukhaan ng aking mga dating kasalanang nagawa na pinagsisihan ko naman na sa Panginoon. Sabay hila ng pinto, ibinalibag at lumabas. Inihalin tulad po ni Haring Solomon ang ating spirito sa isang lunsod. Sinabi niya na kung hindi natin mapapangasiwaan ang diwa nito, ito ay guguho, pati na ang pader nito upang mawalan ng kuta. Sinabi naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae, katulad naman ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Marami pong masasakit na salita na tinanggap ang Panginoong Hesus sa mga kapatid niyang Hudyo. Ganun. At sa kanyang iglesia, pinaratangan siyang impostor, sinungaling, mapamusong, at ginawan siya ng iba't ibang masasamang kwento. Ngunit hindi siya nagbalik ng nararapat sa kanilang ganting salita. Kung magagawa natin sa kaagahan ng panahon na tayong mga lalaki ay maging mapagtimpiin, humihingi ng tawad, at ganoon din nagpapaubaya at nagtitiis katulad ng ginawa ni Kristo, baka sakaling maintindihan natin kung paano minahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Sinabi ko po na baka sakaling maintindihan natin sapagkat parang madali lang itong gawin, kung madali lang itong isipin kung gagawin, o madali lang itong gawin kung iisipin. Ngunit sa totoong tagpo ng pag-aasawa, ang pag-uungkat at ang panunumbat ay hindi madaling tanggapin. Ito ay mapait lunukin, higit kung sa bibig ng asawang babae manggagaling. Magbantay po tayo at manalangin. Ang tao po na walang pagbabantay at pananalangin ay katulad sa taong hangal na nagwawalang bahala doon sa daang babala, kung saan ang mga liyong gutom ay nag-aabang ng kanilang masisila. Magbantay tayo at manalangin, ibig sabihin, gawin natin ang makakayanan nating gawin at ang hindi sa Panginoon natin ipanalangin. Sa atin pong pagwawakas, gusto nating sabihin ito, na mahalaga po na makilala natin ang Diyos upang makilala rin natin ang ating sarili. May paglingkod natin sa Panginoon ang ating buhay. May bigay natin sa Kanya ang kayamanan na mayroon sa atin, ang karangalan at ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan, katulad naman ng ipinakita sa atin ni Kristo. Sa susunod po, paputulin muna natin muli ang ating pong aralin. At sa susunod po, sa huling bahagi, ay ating pong
gagawin sa mga susunod na araw. At tayo po ay manalangin. Ama at aming Diyos, marami pong salamat na patuloy kang nagpapakilala sa amin at patuloy rin aming nakikilala ang aming mga sarili. Patnubayan mo po kami sa bawat sandali ng aming buhay upang kami ay makalakad ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.